Mahigit kalahati po ng priority bills ng kasalukuyang administrasyon ang naipasa sa unang 3 taon ni Pangulong Marcos Jr. At ito'y babalita live ni MJ Mondihar, live dyan sa Antipolo City sa Rizal. Magandang, mahangin at maulan na umaga sa iyo, partner MJ. Maganda, mahangin at foggy na umaga, partner Admar. Dito na nga tayo sa view, no? Sa Antipolo City, Rizal, at kitang-kita natin ang lagay ng panahon dito po sa Metro Manila. May update nga ang kasalukuyang gobyerno sa bilang ng mga panukalang batas na kailan naaprubahan sa unang 3 taong termino ng Marcos Jr. government. 33 sa 64 priority bills ng Marcos Jr. administration ang naisabata sa unang 3 taon ng kanyang termino. Bata ito sa Common Legislative Agenda ng Legislative Executive Development Advisory Council o LEDAC. Kasama dyan ang mga batas na may kaugnayan sa ekonomiya, pagbubuwis, edukasyon at agrikultura. Isa sa mga ito ay ang kontrobersyal na Maharlika Investment Fund Act na nagtayo ng kauna-unahang Sovereign Wealth Fund ng Pilipinas. Yes, I think we should be updated on the transparency of the Maharlika Investment Fund since, as we all know, contribution nga po yun ng mga taos. Dapat malaman nila kung saan napupunta yung pera nila. Sa pagpasok ng 20th Congress, inendorso ng Department of Economy, Planning and Development o DepDev ang pagpasa ng ilan pang batas. Kabilang dito ang Department of Water at ang National Land Use Act. Bago mag-adjourn ng 19th Congress noong July 11, 7 bagong panukala ang nartipikahan ng Senado at Kamara. Kabilang dito ang Virology Institute Act na layong pagandaan ng mga susunod na pandemya at ang Konektadong Pinoy Act na magpapalawak ng internet access sa malalayong lugar. Kapag nalagdaan ng presidente, madaragdag ang mga ito sa listahan ng 33 naipasa na priority laws. Pero ayon sa litigation lawyer at political analyst na si Attorney James Reserva, ang pagbasura ng Supreme Court sa impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte ay maaari makaapekto sa political behavior ng Kongreso, lalo na sa Kamara. Pero malinaw na talagang may epekto ito kasi kung ikaw naman ay isang congressman, titingnan mo rin yung i-balance mo yung cost-benefit analysis yan. Yung gamitin mo yung cost-benefit analysis. Yung sabing political calculations. Jade, Admar, ang State of the Nation ngayon, lalo na dito sa Metro Manila at sa mga karating lugar sa Luzon ay maulan at ayon nga sa Pag-asa magpapatuloy daw itong mga ulan na dala ng hanging habagat. Sa House of Representatives naman ngayong alas 10 ng umaga ay magkukonvene ang mga kongresista para buksan ang first regular session ng 20th Congress. At the same time ay magkakaroon sila ng botohan o pipili sila kung sino ang magiging speaker ng 20th Congress. Para maging speaker ka, kailangan mo makakuha ng majority votes, meaning 50% plus 1. Kung 300 ang mga kongresista, dapat 150 plus yung boto mo plus 1 para ikaw yung maging House of Representatives o maging Speaker of the House ng mababang kapulungan ng Kongreso. Mamayang alas 4 ng hapon, magko-convene naman ang Senado at Kamara dyan sa Batasang Complex para nga sa ika-4 na State of the Nation Address ni Pangulong Marcos Jr. Para sa Diyos sa Pilipinas, kung mahal, balik sa inyo sa studio. MJ, sa ideya mo, sino ba ang possible na magiging susunod na speaker sa 20th Congress? Hindi pa man nagsisimula, partner Jade, ang 20th Congress way back last month of May, katatapos lang ng eleksyon. May mga speaking engagement na, no, itong si Speaker Martin Romualdez, at may mga binabanggit na siya o may mga news articles na kaugnay sa kanya na majority, 290 plus I think, na mga congressman ang nagpahayag ng pagpabor sa kanyang pagbabalik nga bilang Speaker of the House, maging si former President Gloria Macapagal Arroyo. Pero ika nga ng mga political pundits at ng mga analysts nating na interview, nothing is final unless magkaroon talaga ng aktual na botohan at mapili kung sino ang incoming Speaker ng 20th Congress. Malaki ang role, partner Jade, ng Speaker of the House kaugnay sa pagsusulong ng legislative agenda ng sinumang nakaupong presidente. Jade? Maraming salamat, MJ Mondihar, live mula dyan sa Antipolo City, Rizal.